Magandang araw, magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood ano, 'yan. So ito ulit, meron tayo ulit ditong, pick a card reading, okey? Pick a card reading sa katanungan naman na sino ang taong nakalaan para sa'yo? Okey po. So, ang katanungan natin ngayon ay kung sino ang taong inilaan or nakalaan para sa'yo? Okey po. And meron tayo ditong, parehas 'to 'no, ng suot ko. It is an amethyst stone. Then ito, crystal, white crystal. Ito amethyst ano. And then ito para siyang brown stone siya 'no, yan, brown crystal. So gusto ko po ngayon na mag-concentrate kayo and piliin po ninyo ha, kung ano po yung, nararapat para sa inyo dito sa ating, pile of cards 'no. Kung ano po yung tinitibok ng puso ninyo, piliin niyo po ha. And, siya pong, inyong piliin and, hintayin niyo po kung ano po yung reading na mababasa natin dito. Kung sino man itong taong nakalaan sa inyo. Maaaring lumabas din po ito kung kakilala niyo na siya, makikilala pa lang or, nakatagpo niyo na. Okey po. So, interesting ngayon ha. Sino ang taong nakalaan po para sa inyo? Hindi po lahat makaka-resonate ha. Sinasabi ko na po sa inyo, piliin niyo na lang yung sa inyo at itapon yung hindi. Okey po. And, salamat po lahat ha, sa mga nagsa-subscribe sa ating YouTube channel. Talagang lumalaki na yung ating pamilya and, puwede na po kayong mag-join as a member. Click niyo lang po yung join diyan sa ating YouTube channel and puwede na po kayong mag-join na for ₱79 and also for ₱129. Okey po. So, mag-start na po tayo. Piliin niyo pong mabuti kung ano yung gusto niyo diyan. Okay. So, ito po yung ating unang pile, okay? This is the amethyst crystal. May violet-violet pa siya. Okay, tignan nga po natin kung anong ilalabas nito. So, ito bali apat na card yung ginamit ko po dito ha. Okay, 1, 2, 3, 4, 4 cards. So, meron tayong King of Pentacles. Okay po. Ang taong maaaring nakalaan sa inyo ay masipag na tao. Okay, tignan pa nga natin. Okay, so pumili ng ating pile number 1 ha. Siguro puwede ko ng patayin kaya itong kandila, medyo lumalakas na naman siya. Natatakot pa naman ako pagka ganito nakalakas, oh. Ayan, inalis ko muna siya tapos na muna tayo mag-cleanse. Ayan po, dito sa ating pile number 1, ayan, kung sino man ang pumili dito 'no, maaaring ang taong ito ay, nakarelasyon niyo na, okey po. Ayan, nagkaroon kayo ng relasyon before and, ang taong ito ay, nagkaroon ng pakiramdam na feeling trap siya and umalis siya. Nagkaroon siya ng, umalis siya sa relasyon ninyo 'no, okey. And, then lumabas din tayo ditong the strength. Okey, so ang, sabi po dito 'no, nagkaroon siya ng self-doubt, okey po, sa sarili niya. Kaya siya umalis dun sa relasyon ninyo. Nagkaroon siya ng self-doubt, okey po. And lumabas din ang ating the justice, talagang na, okey so pumili na naman ang ating pile number 1 ha, ex niyo po ito na umalis sa inyo, ayan. Okey, so lumabas ang the justice, nagdesisyon siya na umalis muna 'no, para humanap ng balanse. Maaaring dito sa, naging past ninyo 'no, okey. And meron din tayong 2 of Pentacles. So may nakikita tayong numero dito number 8, 11, 14. And meron din tayong 2 and 4 or 24 ha. So paki-check niyo na lang po 'tong mga numero na ito kung nakaka-resonate man kayo 'no. Pero isa lang ang sigurado tayo dito na ito po ay, past relation na. Okay, so the Empress, lumabas din ha. Ibig sabihin po nito ay mas pinili niyang paganahin ng isip kaysa ang inyong puso, ayun.
So, yung time na nagkaroon po kayo ng, connection, parang, nagkaroon ng, um, loss siya ha, the tower, may mga gumuho. Okey. May mga gumurong siya na parang insights or mga pangarap niya 'no, nagkaroon ng disaster and chaos. Ayan, and masipag din 'tong taong ito ha, earth sign and, earth sign din kanina, 3 earth sign na po ang lumabas ha, para sa ating file number 1. Kung sino man itong taong inyong, nakakapuluyan or taong nakalaan sa inyo, maaari pong ito ay inyong ex, okey po. Fire sign and earth sign po, kung sino man yung makaka-resonate ha. Nagkaroon kayo ng matinding, anong tawag dito, breakup, ayan. So, maaaring mga panahon na yun mga bata pa kayo ha, ayan po. Kaya nagkaroon kayo ng, paghihiwalay. Maaaring hindi pa kayo handa nung mga panahon na yun, kaya, ang taong ito ay umalis. So, itong, anong tawag dito, the chariot natin ano, ayan, movement po kasi yan, may paggalaw. So, maaaring kontakin kayo ng taong ito ha. And, pag-contact ng taong ito, magugulo ang inyong isipan. So, ang isipan ninyo ay, kumbaga kasi okey na kayo, eh, ayos na, eh, kumbaga natapos na, eh, 'no? Tapos na ito, eh, nagkaroon na kayo ng closure, maganda na, wala ng problema 'no? Kaya lang sa pagbabalik niya parang lahat ng, um, inilagay niyo na sa puso ninyo, eh, iisipan ninyo ay mababali lahat, eh. Okey po. Kasi pakiramdam ko, meron pa rin kayong nararamdaman dito sa taong ito, ha, na kung sino man 'tong babalik na 'to at maaaring ibigay niyo sa kanya yung second chances po. O kaya yun po, kayo po ay magkakatuluyan. So, may numero tayo dito 'no, 8. So, puwede pong ito ay August 11 po, ha. Puwede ring August 14, November 8, ganyan po. Kayo na lang po ang magtingin, ha. And then puwede rin nating November 14 po, ha. Depende na lang po 'yan kung kailan man magbabalik ang taong ito. And 24, maaaring ngayong taon, 2024 po, ha. So, tignan niyo na lang po, ha. Puwede kasing ito po ay November 14, 8 AM or 8 PM or puwede pong August 11 po, ha. Ayan, or August 14, 11 AM or 11 PM. Depende na lang po, ha. Pero magbabalik ang taong ito at ito po ay inyong ex. Naghanap lang po siya ng balanse 'no. Maaaring mga panahon na yun, parehas pa kayong, bata pa or hindi pa handa. Kasi po may mga gumuho pa ritong pangarap po, ayan, 'yan. Hindi kaya ito yung mga tinatawag na first love ano, 'yan maaaring magbalik sa inyo. So, tignan niyo na lang po ha, kayo na lang po yung mag-analisa kung sino man ito ha. And, ayan, ito ano rin siya, 7 of Wands, 'no. So, nasaktan din siya nung mga panahon na yun ha, and nagkaroon nga rin siya ng pakiramdam na feeling trap siya din sa mga panahon na yun ano. So, ayan, ang taong makakatuluyan ng ating file number 1 ay maaaring ex, okey po. Maaaring, naging first love ha. And may mga numero dito po ha, yung sinabi kong mga date, kayo na lang po ang bahalang mag-analisa at mag-comment po kayo sa akin na kung naka-resonate kayo dito sa ating reading para sa file number 1 na maaaring makatuluyan ay isa sa mga ex ha. Ayan po. Maaaring naging ex nung sila ay mga bata-bata pa at magbabalik ang taong ito kasi may movement po. Kokontakin kayo ng taong ito. Tignan nga natin sa messages of life po. Overcoming, okey po. So, ma-o-overcome po ninyo lahat ng feelings ninyo sa taong ito, So, lahat ng galit mawawala po, ha, sa pagbabalik ng taong ito. Sabi niya, "Today, I overcome all that separates me from the light of that is my true self." Okey. Ayun po, ha. Sabi niya pa po, "By acknowledging that my fears, anger, and ego separate me from my divinity, I allow the light to grow inside me.
Mm. So, may chance na mapatawad niyo po ang taong ito, ha, kung sino man ito na nagkaroon sa inyo or nagbigay din sa inyo ng sakit, nung mga panahon na iyon. Yan, yan po ang inyong taong, um, makakatuluyan. Kung sino man yung pumili ng ating pile number 1 or ang amethyst crystal natin. Okey po, kung naka-resonate kayo, mag-iwan lang po kayo ng, comments sa ating comment section. And, available pa po ang ating mga, evil eye, ayan, and meron din po tayong amethyst na bracelet pa po, ha. Mag-message lang po kayo sa ating, um, Facebook page, Mystic Tarot po. Ayan, ito po ang ating para sa, file number 1. Okey po, thank you so much. Okay, so dito naman tayo sa ating file number 2, ang pumili ng ating white crystal, pure crystal po, ha. Sa katanungang sino ang inyong makakatuluyan, po, or ang inilaan sa inyo ng Divine Universe. Tignan nga natin. So, ito po ang white tarot card, the world. Ito po. And the lovers, 12 cups. 2 of cups po pala, hindi the lovers. And meron din tayo ditong 4 of cups. And meron din the Hierophant. Okay. So ito naman po, maaaring ito po ay isang bagong tao na makikilala ninyo, ha. Ito na po ang tinatawag nating, anong tawag dito? Soulmate na ninyo, ha. Okay. Makikilala niyo ang taong ito, um, kasi nasa new beginning na kayo po. Nagkaroon kayo dati ng, tawag dito, breakups, nagkaroon kayo ng mga masasakit na pakiramdam, ito, nagkaroon pa kayo ng regrets, pero nagkaroon na kayo ng new beginning, nasa new beginning na po kayo. So ito po ay bagong taong parating sa inyo, ha. Ayan, and mag-aalok sa inyo ng kasal, kasi the Hierophant parang pare po siya, ayan, siya po ay mag-aalok sa inyo ng kasal. Tignan po lang natin. Oh, lumabas din po ang ating 10 of cups, ayan. Proposal po talaga, bagong tao na magpo-propose sa inyo ng marriage, ano, and a long-lasting security. Ayan, oh, magkaroon din siya ng ano po, ang tawag dito, umalis din siya sa isang, relasyon. Meron tayong 8 of cups, ayan. Moving on na rin siya, 'no. So, ang feeling ko ang taong ito ay galing din sa isang, o isa din siyang broken-hearted na tao, ha. Umalis po dun sa relasyon na yun. 'Yan, eto siya, King of Cups. Mature na tao, compassionate, may balance na rin po siya, charming. Ibig sabihin may itsura po, ha. Gwapo, ayan, may itsura siya. Generous din po mapagbigay and family-oriented ang tao pong ito, ha. And, masipag din po sa paghahanap buhay. Meron tayong 7 of Pentacles. Okay, and lumabas din ang ating 9 of Cups. Talaga pong ano siya, 9 of Cups, water sign. Ayan, Cancer, Scorpio, and Pisces po, ha. Water sign po iyan. Masipag maghanap buhay din. Talagang masipag po maghanap buhay and may swerte po, ha, sa paghahanap buhay. Oh, tignan niyo, tumapat pa talaga. Nagkaroon 'to ng ano, kaka-ano lang po nito, kakatapos lang nito sa isang relasyon, ano, na sobra siyang nasaktan. 9 of Swords, air sign din lumabas. So, meron tayong water sign and air sign, ha. Kakatapos lang po sa isang relasyon, kaka-break up lang nitong taong ito. Yan. And, the Fool, ayan. So, ayan po, magkakaroon din siya ng new beginning. Maaaring 'pag nakilala niya kayo, magkakaroon na siya ng new beginning po, ha. Ayan, new beginning na rin ang para sa kanya. And ayun nga, yun ang makakatuluyan niyo ang taong ito na mag-o-offer sa inyo ng kasal. Oh, the Sun. So, talagang ano na po siya, papunta na rin siya sa bagong simula, ha, the Sun. So, positivity na rin yung pupuntahan po niya, ha. Okay, so pumili po ng ating, file number 2 ang ating white crystal, ha. Ang tao pong ito ay isang bagong tao na yan na po ang inyong, puwedeng tawagin na natin soulmate po, ha. Kasi 2 of cups, ayan. O mag-o-offer po sa inyo ng kasal, ayan. Ayan po, pagpapamilya.
Yun po ang dala ng taong ito, ha. And ang taong ito rin po ay galing sa isang, breakup, okey. So isa rin siyang, broken din siya ano, and, magkakakilala kayo and, mag-aalok nga po ng kasal kasi may pari dito, ha. Ayan, maganda itong ating number 2, ha, sa bagong tao na makikilala ninyo, ha. Water sign siya, puwede siyang air sign, dalawang air sign and fire sign po. Okey po, so piliin niyo na lang. Wala tayong lumabas na numero dito ano, tignan nga natin mabuti. Okey, kung kailan kayo magkakakilala, walang lumabas na numero. Pero siya ay isang mature person na, ha. Pakitignan niyo na lang po baka nakilala niyo na ang taong ito at baka mapalampas niyo pa, ha. Okey, so ayan ang mga kanyang mga characteristic galing din sa breakup po, ha, galing sa masakit na breakup, pero nasa new beginning na rin and mag-o-offer sa inyo ng kasal. Kumbaga ito na yung inyong soulmate, 'yan. Ito na yung inyong kapalaran, ito na yung inilaan sa inyo ni Divine Universe. Okey po, tignan nga natin yung isang messages of life for achievement, ha. Sabi niya, "As I advance on the road towards achievement, I discover my greatest strength and learn from each challenge." So parehas po kayong broken, ha, and pagtatagpuin kayo ni Divine Universe. Okey po, and kayo na yung kanyang itatadhana po, ha. Sabi po rito, magkakaroon kayo ng faith and believe, okey, and belief, okey po, sa mga mangyayari. And be positive always na po. And I'm always in good company on this journey towards the light. Ayan. So, dalawa kayo po, ha, ang magkakaroon ng journey. Yan, magkakasama kayo, ha. Okay po. Ang ganda ng ating pile number 2, pumili ng white crystal. Isang bagong tao po ang parating sa inyo na magmamahal sa inyo ng lubusan na siya nang mag-aalok po sa inyo ng kasal. Okay po, napakaganda ng file number 2 po, okay. And, uulitin ko po, ha, sa mga gusto po ng more clarification at gusto po magpa-tarot reading, ayan, puwede niyo po akong kontakin sa aking Facebook page, Mystic Tarot po, ha. And, mag-iwan lang po kayo ng mensahe do'n and babalikan ko po kayo. Okay po, ito na ang ating file number 2. And kung nagustuhan niyo ang ating reading, puwede po kayong, mag-like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo lahat sa ating mga bagong i-upload na videos. Ngayon, titignan naman natin mamaya ang ating file number 3, okay po? Okay, so ito naman ang file number 3 natin sa brown crystal. Tignan nga natin. So, dito tayo sa White Rider Tarot card. Burden 2. 10 of Wands and 7 of Swords. Nagkaroon ng deceit dito, pagsisinungaling. And meron din tayo 5 of Wands, nagkagulo. Okay, may gulo. Tingnan pa nga natin. And meron din po tayo ditong Judgment. May pinagdesisyonan or nagising sa isang sitwasyon, ganyan, ha. Tignan pa nga po natin. Lumabas ng The World. Meron na rin 'tong New Beginning. Okay po. And the Hermit. And the Emperor. So, ang taong ito ay mature person na, stable. Okay po. Mina-manifest kayo ng taong ito, ha. Ang tingin ko po rito ay nagkaroon kayo ng matindi yung ano ninyo rito. Kumbaga nagkaroon kayo ng matinding, pag-aaway or kaguluhan ng taong ito 'no. Nakapagbigay sa inyo ng matinding sakit. Ayan, niloko kayo ng taong ito, ha. 'Yan, niloko kayo ng taong ito before. Ayan, pero nagising na siya kasi lumabas ang ating, judgment. Parang nagkaroon ng the awakening ano. And ito, sa the world, ibig sabihin po nagbabago na siya 'no. Nagbago na ang taong ito. And as of now po, nagkakaroon siya ng soul searching. 'Yan. Mature person na rin siya and kayo po yung lagi niyang hinihiling or mina-manifest niya, ha.
Meron tayong Queen of Pentacles, Earth sign. Protective po ang taong ito. And stable na rin. Financial stable. And meron tayong Queen of Cups. So water sign siya. Pwede rin water sign or earth sign. Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. And ang ating water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. And meron nga po pala tayong mga lumabas na numero ha. Meron tayong 21, 9, 4, and 18. So pwedeng ito po ay mga araw ha. Dito sa dalawang ito, pwedeng ito ay months. Pero natapos ang ating April. So maaaring September po ha. So check nyo na lang po kung ano itong mga araw na ito na maaaring kayo ay magkausap kung magkita ng taong ito. Pero isa lang po ang sigurado dito, ito po ay ang taong nakapagbigay sa inyo ng matinding sakit, niloko kayo, nagkaroon ng deceit, nagkaroon ng pagsisinungaling. Okay po. Parehas po the judgment. Talagang nagising na ang taong ito po ha. Kumbaga ay nagkaroon na siya ng pag-iisip. Knight of Cups. May offer po sa kanyang pagbabalik ha. Maaaring luluhod to sa inyo at hihingi ng tawad. Yan. So, ewan ko kung kayo ay bukas pa ang pag-iisip or puso ninyo sa pagtanggap sa taong ito ha. Hindi po tayo sigurado dyan kasi ito yung tao talagang nakasakit sa inyo ng sobra ha. Ayan. Kung sa mag-asawa ito at kayo ay hiniwalayan noon, maaaring ito po ang asawa ninyo ha. Magbabalik. Ayan, nakapag-isip na siya. 2 beses pong lumabas ang ating na judgment. Ayan, nagising. Nagising na siya ha. Ayan po. Ngayon, sa inyong part naman, kayo po ang magdidesisyon kung tatanggapin niyo po ang taong ito. Para sa ating pile number 3, sa pumili ng ating pile number 3. Ito po ang mga numero 21, 9, 4, and 18. So, tignan niyo na lang po kung ano yung mga araw na yan na maaaring significant sa inyo or maaaring araw na ito ay magkikita kayo. Pwede pong May 21, no? May 18, dahil hindi pa nakakaraan. Pwede pong June, July, August hanggang 2024 po yan ha. Tignan nga natin. So, ito po ang taong inyo talagang kumbaga hindi yan na matatakasan ng taong ito eh. Ito ang taong nakalaan sa inyo. Pero kayo pa rin naman yung magdidesisyon ha. Kung tatanggapin niyo pa o hindi. Pero siya na po yun. Kumbaga eto na yung taong nakalaan para sa inyo. Kung maghiwalay man kayo at hindi niyo na siya tatanggapin. Kumbaga mag-stay single na lang po. Kumbaga tanggap niyo na rin naman na talagang maging single na lang kayo. At kumbaga kayo na lamang mag-isa magtataguyod sa mga anak ninyo at sa buhay ninyo kung hindi yung matatanggap ang taong ito. Ito ang taong nagbigay sa inyo ng matinding kalungkutan, sakit. Kung yung sa pile number 1, nagkaroon lang ng parang hindi ganun kabigat na pag-aaway. Ito, mabigat po ito eh. Talagang sobrang sakit at sobrang hirap yung naramdaman ninyo. Dahil may panluloko pong nangyari ha. May panglulokong naganap dito. Pwedeng na nagkaroon ng third party dyan. Kaya ganyan po. Okay po. Ngayon, check natin kung ano yung messages of life. A gift from life. Tignan nyo, anak, niyakap niya. So, ang aking pakiramdam po dito na maaaring hindi nyo na pabalikin pa or tanggapin ang taong ito at magpo-focus na lang kayo sa pagmamahal sa inyong mga anak po ha. Kaya may bata rito. Sabi niya, I will listen closely as this message is a divine gift meant to help me make my way in love and maintain my spiritual strength. Okay. So by this time po, siguro nakafocus na lang kayo sa inyong spiritual, sa paniniwala sa ating Panginoong Diyos na ang lahat ay magiging maayos kahit na mag-isa lamang kayo. And syempre, focus kayo sa anak ninyo, sa pagpapalaki. No? Ayun po. So parang yun ang sinasabi, no? Single forever. Yan. Pero ito na po ang taong inilaan sa inyo ng Divine Universe. Kaya nga lang, nakakalungkot kung kailan matapos nang may mangyari, saka makakapag-isip, saka magigising.
siguro ano, napagsisihan niyo na lahat. Ayan, pero nasa sa inyo pa rin po ang desisyon ha. Ang mga baraha po ay gabay lamang. And ang sinasabi ko nga po, hindi lahat makaka-resonate dito sa ating reading ha. So, gabay lang po ang ating mga baraha, kayo pa rin po ang magdedesisyon. Kung mapapatawad niyo ang taong ito, bakit ba hindi po ano? Kaya yung patawarin, tanggapin ulit. Yan. Huwag pong kalimutan ng mga numero ha. Maaaring ito po ang buwan. Yan. Ito po ang numero. Ang 9 po ay September, September 21, ano? Or September 4, September 18. Yan po. Depende na lang po ha. Kung ano man yung magiging situation ninyo. Ayan. Maaaring ito nga po ay asawa kasi matured person na, the emperor. Yan. Okay po, salamat po at kung nagustuhan niyo po ang ating reading, uulitin ko po ha, mag-subscribe po kayo. Ang katanungan po pala natin ngayon, uulitin ko lang, sino ang taong inilaan sa inyo ni Divine Universe o ang taong makakatuluyan ninyo? Maaaring ang ilan po dito ay nakatuluyan niyo na, kagaya itong huli, maaaring ito na yung inyong asawa ha. Okay po, and inuulit ko, hindi po lahat makaka-resonate. Kunin niyo po yung sa inyo at itapon po yung hindi sa inyo ha. And ngayon, ayusin ko lang itong ating baraha. Pwede na po kayo mag-isip ng mga katanungan sa inyong mga isipan. And itatanong po natin ng mga kasagutan. Ayan. Answerable by yes or no po, ha? And sana po mag-subscribe kayo sa ating membership. Ayan, magpa-member po kayo. Magkakaroon po tayo ng sariling chat room doon. Pwede ko rin po kayo mag-ask sa akin ng mga katanungan, ha? Kung meron po kayong gustong malinawan, ayan, pagbibigyan ko po kayo dun sa ating chat room. Ayan. Okay po. Basta magpa-member lang po kayo. Ayan. So, ito ang ating baraha. So, pwede po kayo magtanong, love, tungkol sa love, tungkol sa career, okay po, tungkol sa pag-aaral, ayan. Kung ano po inyong tanungan, ha? Financial, kapag travel, bigay mo po ang kasagutan. Ang bilis. Ayan, no. Meron sa ano rin po, sadness and the loss. Okay po. Kung ano mo po yung itinanong ninyo, ay no po ang sagot niyan, ha? Okay po. Pwede rin yung iba, may nabasa ko sa comment, tinanong niya kung may babae yung asawa niya. Natuwa siya kasi no po ang sagot. Ayan, depende po sa tinanong ninyo, ha? Ayan po. And dun po sa mga ano, may binibigyan po kasi din akong private reading. Ano, pag nababasa ko yung comments ninyo diyan, para lalo na pag naramdaman ko po na kailangan niyo ako. Nag-iiwan po ako ng mensahe, ano. Meron po ako dong message, mga ilan na yun. Hindi po kayo nagre-response po sa akin. Hindi niyo po ako hinahanap sa Messenger. Okay po. Check niyo po yung email ninyo ha. And pakibasa po yung mga reply ko sa mga messages ninyo sa mga comment section. Okay po. Kasi dalawa na po yun eh. Nabibigyan ko dapat ng free reading. Kasi ramdam na ramdam ko po na kailangan nila ako ha. Okay po. Kung sino man po kayong dalawa, check niyo po yung email ninyo para maibigay ko na po yung inyong free reading po ha. Ayan, and ang atin pong reading ay free reading ay every second of the month. 10 po na yan ha, napipiliin natin. And tawag dito, kung gusto niyo naman ng private reading, punta po kayo sa aking Facebook page po ha. Kung meron kayong gustong malinawan, gusto niyo ng clarity, ayan, punta po kayo sa ating Facebook page po ha, para matulungan ko kayo. And ang healing oil po natin ay available ha. Donation lang po tayo dyan sa healing oil natin kung sino pong nangangailangan. Okay po. So, kung nagustuhan yung ating reading po, pa-like, subscribe, and share na lang po ulit. And maraming salamat po ulit sa mga nagsasubscribe. Thank you so much po. And God bless po sa lahat. Bye-bye po.